damage. They have those counters, pero hindi mga hard counters yung nilalabas lagi ng Smart Omega Neo since game number 1. And maalam mo naman na yung lineup na yon ng Smart Omega Neo, itong lineup na to, ng Smart Omega Neos, they can pull this off perfectly. Assassin H2, Sika with Artillery, Kyurem sa Vision, and yung kanyang rotation West, kailangan lang na space naman talaga ng Clint para mabuhay. And even Dan, yung kanyang trabaho kanina sa mga sa game na pinanalo ng Smart Omega Neos, yung zoning ability niya, hawak nila ngayon yung best heroes to pull off a win against the Wildcats. And for the Wildcats, their job is to finish everything right here and right now. Yeah, Kaloy may be the key for the Onyx 9 Lives kasi magmula kanina, ang trabaho ni Kaloy sandbag lang siya. Hindi siya yung main setter. He used the Jawhead earlier pero nahirapan silang i-pull off yun because of the Cho. This time, Minotaur ang kanyang dala. Hindi lang siya basta asintahan. Pwede siyang gumawa ng mga plays na magbibigay daan para makapag-online si Nosha at etong si Kane. So set up, although meron lang akong onting worry dahil for Onyx 9 Lives, medyo nagkaroon ng conflict of interest sa kung anong playstyle eh. Is it gonna be a team fight-centric type with the Minotaur or a pick-off with a Selena? Selena and Parang parehas na magkalayong agwat eh. Yung pinapakita ng dalawa. Pero if they can pull this off, if they can do a little extra, maaaring mangyari yun. Pero sumalo! Sumobra ng kadangkal yung talon doon ni Kane. I think West expected that. Yung sinasabi natin, aggressive. Gold lane ang tatambayan ng Onyx 9 Lives. And he knows what will happen. Wala pang, actually, kapapatak lang ng isang minuto. Naku po, sakit nun. Grabe yung damage ni H2O doon. Pinirmahan eh. Pinirmahan yung harapan dito. Letter A. Letter A. Kita Bakit na. letter A? Hindi naman H yun eh. H yun na ganun lang na onte. Baka Kapampangan. Kaya baka Kapampangan. Walang H kayo mga A. Kami mga Kapampangan, walang H. Okay. Pero kidding aside, may Bakit pause namin doon? A2. A2 mo sa'yo kasi wala kayong H. Ay, nako. Pero kidding aside, no, meron lang tayong konting pause. Nire-ready lang o inaayos lang ang on the player side. Napatagal ng babad si Kane doon sa turret, turret area. Napasobra din ng onte yung talon niya. Plus, yung trapping recoil. Yun yung malaking bagay sa isang Clint. Sa tingin ko rin, anticipation for West. In-anticipate niya na mangyayari yun. Since game last game kasi hindi siya masyadong pinansin. Yung Rafaela lang yung pumapasyal, which is just to give sustain doon kay Nosha. But since he knows na nakasali na si Sean, yun nanakap si H2O, naiwan sa may gitna rin. Dalawang jungler ang tumumbadan. But Kyurem with that raging sandstorm, natabunan ang mga members ng ONL. Pero may natapakan din naman doon si Sika. It was a messy trade. 4-2. Nakuha man din ng Smart Omega Neos ang pagong. Sila pa rin naman ang lalamang with that 2K gold lead. At hawak nila, and even, teka lang, hindi pala kasi si Nosha. Ayan na naman tayo. Sa yung may gustong mangaras kay West. We expected West to have that early lead against Nosha, pero na-proc kasi ni Nosha yung passive niya doon, kaya tinuloy-tuloy na niya. Diba? Yung double shot ni West, pag ganun na tumama na sa kanya yung mga shurikens, kulang na kulang yung mga ligaw na bala. At kung babalikan natin yung nangyari doon sa objective, this is the instant replay na brought to us by Maya. Nakita mo din kung paano sinone ni Dan yung members ng Onyx 9 Lives. And in fact, siya pa ngayon nakakuha nung turtle dahil nag-fall into that AOE nung kanyang Infernal Pursuit. Yung pumasok si Kane doon sa loob, namatay siya, plus the turtle na nakuha ni Dan for Omega Neos, ito yung lamang na gusto nila. Yan yung lamang na gusto nilang panghawakan. Pero nandun yung threat ng Minowan's Fury. Diba? Nahirapang lumabas sa mga pangyayari doon itong si H2O. Sobrang nagmatter ng mga roamers natin doon sa clash na yun. Pero ito na naman yung setup na kalabas ng buhay ang Humble Beast. Pero mag-ipit. Secure him. Makakagamit sila ng flicker. Paana naman ay hindi tatama, kumalmang muli ang dalawang kupunan. Tsaka for Smart Omega Neos din pala, napapansin ko, kapag wala si Kaloy doon sa picture, doon sila pinaka nag-go. Kasi alam nilang mahina yung counter-engage ng mga members ng Onyx 9 Lives if wala si Kaloy. Diba? Pag wala yung Minotaur nila. Even si Lansu, nandyan yung crowd control, yes, pero hindi enough yun para ma-turn around. Yung gusto mangyari. Pati yung kunat kasi.
di ba, hindi ganun na kumbaga ka-effective Oo. yung lineup nila kung hindi doble yung kunat na binibigay sa kanila para bigyan din ng espasyo sila Kane. Sean is a diving hero. So expect na dapat may tinatarget muna ang Smart Omega bago siya pumasok. Kasi pag sa kanya na sentro yung atensyon, siya yung uunahin at papatayin. May mga panang hindi tumatama, galing kay Sean. At yung pwestong hawak ni Kaloy ay nahawakan na May ngayon yan, ha? ng bagong barangay. Pumasok sa likod. Uy, sa Tinatagan likod! ng kupon, pero sa likod din ng Omega! Grabe yun yung panggulo sa likod. Si H2 kagad ang kanilang nakuha. Pero napalitan din si Kane. Dalawang jungler ang nakahadusay ngayon. Si Lanzo nagbabad sa mga buhangin. Dalawa ang nawawala sa Onyx 9 lives. Parehas. Walang retry ang magkabilang kupunan. But that's a triple kill for Sika. Meanwhile, Nosha on the top lane. Kumuha lang ng energy plays plus the turret ay pwede niya na rin kuhanin pero babalik na. Grabe. Tatauhan na rin naman siya ni Dan. Sabi ng ating Realme, sabi ng madla ni Yanzi Official na 4-1 na ba or mapo-force pa mag-game 7? Parehas naming katanungan yan. Dahil hanggang ngayon hindi pa malinaw ang kasagutan. Nanalo ang Smart Omega Neos doon sa clash na yun kasi nandun na pala si Wes. No, nabigyan naman ng daan si Nosha para makakuha ng ilang turret gold plating. Munti ka na makakuha ng push. Pero Smart Omega Neos, patuloy pa rin ang kanilang pag-abante. At sa pagdating ni Wes sa may baba, siya pa yung nakaunang push. O teka lang, ito na naman yung kumon ng lalatag ni Sika. Kita yung dalawang members from Onyx 9 Lives. Sakit na. Naghahanda si Kyurem ngayon. At ang sakit ng bumababad na damage na yun, yung mga papitik-pitik ng barel na mumula kay Wes ay medyo iniinda na at nararamdaman ni Kaloy. Si Dan, nasa harap lang, binibigyan ng spasyo ang ibang mga members sa Smart Omega Neos para makapag-push. At si H2O ay may ninanakaw pang iba-ibang buff doon. May kanya-kanya silang trabaho. Nanggugulo sa top lane itong ibang members ng Smart Omega Neos. And then, mga jungle creeps naman ang kinukuha dito ng Humble Beast. So far, kontrolado ng Smart Omega Neos ang mapa natin. They got pushes into the bottom side and into the top side. Then, one more thing, nasasaktan na ni Ultimo si Kaloy sa mga double shots at yung mga grenade bombardment ni Wes. O, teka lang. Magkakaroon Napakaganda check yata. doon si Lanzo! Naku po, napuruhan si Lanzo pero may nakap na Minoan Fury. Si Dan nakalipad pa rin. Napuruhan doon si Lanzo. Pulado si Kaloy. Hindi makalapit. Ang Wildcats at dalawa na kagad ang nalagas sa kanila. Ang bagong barangay ngayon ang susubok mag-gabol dahil yung Torres sa gitna magiging target. May mga panong tatama pero I doubt naman na papasok. Uy, sakit na Ang ni Sika. sakit naman nung 3-1-5. Astral Recall na yon. Grabe yung star shatter niya. 3-1-5 na pala si Sika. Kaya pala ang hapdi na naman bawat pukol ng bulalakaw dito at nararamdaman yon ng Onyx 9 Lives. Ang tanging direksyon ng Onyx 9 Lives whenever Smart Omega attempted to get or to push some turrets, patras. Lagi lang silang napipilitan na hindi natin kaya at this point in time eh. Tsaka masyadong malayo yung nagiging zone. Even Sika has been very instrumental on the zoning na meron ng ang Smart Omega Neos. The moment na nilatag niya yung kanyang Astral Echo, kita na yung mga members. Alam kung saan manggagaling. May ilang factor na kung paano ka papasok. May ilang factor. Yung iba gusto pang magstay, yung iba naman paatras na at doon na di-disperse ang positioning netong Onyx 9 Lives. At kung balikan natin yung Realme in-game equipment niya kanina, meron na siyang Holy Crystal at Kopiranggot na lang. Mukhang Lightning Tranchon ang kanyang ikalawang item na pinag-iipunan dito. H2, habang abala ang kanyang mga kakampes, talagang nasa jungle lang siya dito. Parang ini-enjoy niya lang yung buhay niya bilang jungler na sige, farm lang ako, objective lang ako, kaya niyo naman yan, mamaya ako tutulong kapag kailangan ng damage, pero kailangan ba talaga pa ng damage niya? Kasi mukhang enough na yung damage ni Sika. Ang hirap niyan, sabay nag-online yung Golden Phosphor eh. Pero napalalim that time. Etong si Kyurem, nakakuha ng lakas ng loob. Sila Kaloy para umabante kasi nawalan ng frontline itong Smart Omega Neos. Yung mga pana ni Sean, medyo nanlalamig dito sa game number 2 kasi mas asintado etong si Sika. Grabe yung mga bato, mga pukol. Labanan ng tumbok ng dalawang mid laners. Yung Abyssal Arrow at yung Star Shatter. Pero ngayon kasi mas nagiging efficient yung Star Shatter mula kay Sika. Yung Star Shatter kasi may kaakibat na damage na yun eh. Nako! Oy! Nakapitan, muntikan, pero didikitan. Dan! Hindi tumama yung Dark Wave, pero na-force out niya yung flicker na yon kay Nosha. Teka, wala ng Astral Echo. Alam ngayon ng Onyx 9 Lives na kung papwesto tayo dito, hindi tayo masyadong makikita agad-agad. Pero for Smart Omega Neos, iba yung plano. Iba yung gusto nilang mangyari. Maghahanap sila ng target dun sa pinakamagandang pwesto. Kaso nga lang, handa rin ang Wildcats! Ang sakit ng pirma na yun! Quarter HP left for Sean.
At bigla na lang nagpulasan, takbuhan ng mga members ng Onyx 9 Lives. Kanina pa ako hindi nagpaparamdam, sabi ni H2. At tinansya niya yung damage na yun by testing it to Sean. Testing lang. Testing Oops, lang. tatlo. Subok lang ng damage. Kita yung tatlo, ngayon yung dalawa ay kita na rin naman. Pero Torre lang pala ang gusto ng bagong barangay sa bahay. Kulasan at atrasan at bigla nilang iiwanan ng Onyx 9 Lives. Look at that, even Kaloy. Nananakit at nasasaktan siya doon sa Star Shatter mula kay Sika. Sobrang hapde na dito ni Sika. Same goes with West. Onyx 9 Lives, kailangan talaga nilang tiisin. Dito masusukat ang resiliency ng Wildcats. Maraming beses na nilang napatunayan yan, lalo na ng play-ins. Pero sa kalamangan na meron ng Smart Omega, Mamadaliin. kasi yung nabibuild habang walang kasamang Okay, trap. okay. Medyo inabahan lang. Pinasabik lang tayo ng pinasabik konti. lang. Oh. Baka kasi enough yung damage para malasit. Oh, yung mga kabarangay dyan is nagtayuan naman. Okay, ngayon, nilatag na naman ang kumot. Kita ang dalawang miyembro. Alam din naman ni Kyurem, papasok, umatras. Pero ang Torre lang pala ang magiging target at ang pinaka gustong gawin ay i-go yung top lane at nandun magmamarsa yung Lord. Ramdam mo na hindi willing talaga mag-engage sa team fight itong kupunan ng Smart Omega Neos para kumuha lang ng kills. Tower talaga ang gusto nila. Ginamit neto nga ni Kyurem yung kanyang Raging Sandstorm para lang hindi mahuli nung onwards na yon ni Lansu. That means talagang hindi sila gagamit ng Raging Sandstorm para sa mga tower dive. Though, Dan kaya niyang gumawa ng ganong klaseng plays at yung mga pokes din ay nagtutuloy-tuloy dito para kay Sika. Sumusubok ngayon ang bagong barangay. Pumirma si H2O, si Kaloy ang napuntahan. At si Nosha naipit. At merong pagdepensa pa din naman. Kaya at pa. Hindi nakakayanin pang umatake pa. Pero Nalabas, sumugod lalim. na. Naiwan na si Lanzo sa gitna. Medyo napalalim doon si Lansu. Papasok. Minoan Fury. Walang umangat sa bagong barangay. Malalim nga lang si Kyurem na utog with a Aray flicker. ko! Pero buhay pa rin siya. Samantalang yung mga ligaw na bala ni West sobrang nasaktan sa likuran nitong si Sean. Si Lansu ang nawawala. 4 ang laban sa 5 patuloy. Na kumatapaw. Flicker. Soul Eater. Sean wakes up and he got the kill. Pero naroon si Sika para bawiin siya. Another Astral Recall. Nosha! Tinamaan pa lang Dark Wave. Doon etong si Nosha, dalawa na lang ang natitira ngayon sa depensa ng Wildcats. Iisa pa ba ang bagong barangay? May mga bagong grupo ng minions. Buhay na ulit si Lansu. Earth Shatter for the clear. Another group into the top lane. Atras ang dalawa, nasaktan ng todo. Ang bilis pa-clear. Depensa. Ang bilis pa-clear ng mga minion waves. Meron pang minion wave. Ang bagong barangay. Tumatower lang ang iba. Pero mapipili Di sila kaya. kumatras. Makakadepensa pat buhay ang Wildcats. Buhay pa rin ang Onyx 9 Lives, ladies and gentlemen. Less than 1 minute, may Lord na naman tayo. At talagang kontrolado na ng Smart Omega Neos ang buong laban na to. Ang kailangan lang ng Onyx 9 Lives ay makalason ng pick-ups, makalason ng Lord Steel. At yung pana mula kay Sean, yun yung kanina ko pang inaabangan. Kasi wala pa siyang panang sobrang ganda to a point na sobrang tama yung target na tatamaan niya. And one good arrow at the perfect moment might turn these things around. Isang pana lang, no? Kumbaga sa basketball, hindi bali ng marami kang nagmintis na tira. Pero yung buzzer beater na ipasok mo, yun yung bibilangin. Oo. At yun yung hihintayin natin ngayon kay Sean. Kung magbibigay ng motibo dito ang Smart Omega Neos. Parang napaka-perfecto ng laro nila. Protektado si Wes. Napakalinis. Tumatama yung mga Astral Recall, Astral Echo ni Sika para malaman kung nasaan ang Wildcats. The Lord is up. Sisimulan. At mukhang Ulit mamadaliin si at Kaloy. napakabilis nung pag-burst down nila. Si H2 ang makakakuha nun. Kaloy ang iwan na. Minoan Fury ay hindi pa natuloy at si Kyurem. Sabi niya, sige tuloy nyo. Hawak ko lahat tong mga to. That's desperation para dito kay Kaloy. He really attempted. He knows na papapatay siya. Panatatama. Sean! Flicker, Soul Eater. Nakapiliker si Sika. Buhay! Pa rin si Sika at si Sean. Ang bigla na lang nawalang parang bula. Aray! Kalahati ang bawas doon sa Astral Recall. Astral Echo, nakikita pa yung tatlo. At Naku, napangat lahat! itutuloy-tuloy na to ng bagong barangay. Pinasok na sila ni Dan. Tumumba rin si Nosha. At isa pa para sa bagong barangay.